bang nasadyang hindi natin natapos. Nais kong ipaubaya ito sa ating susunod na kalihim ng kagawaran. I hope we can all work together. Sama-sama po tayong magtrabaho para sa ating mga minamahal na guro Awang ko at para sa'yo, sa ang kapataang gara. Pilipino. Sama-sama tayong magtulungan upang iangat pang-antas ng edukasyon sa bansa patungo sa bagong Pilipinas. Yun. Hanggang ngayon, palaisipan ang rason ni VP Sara sa pagkalas niya sa gabinete ng Administrasyong Marcos. Sabi niya, mahaba ang kwento niyan. Tinanong din ng bise kung may kinalaman ba rito si First Lady Liza Araneta Marcos. Ang sagot niya, No, kasi wala naman din kinalaman si First Lady sa trabaho namin ni Pangulong Marcos. Medyo mahaba yung kwento na yun eh. We need to sit down for the reasons. Merong personal sa aming dalawa ni President Marcos which stems from yung napag-usapan namin bago ako pumayag na tumakbong Vice President. Meron siyang sa trabaho at meron siyang sa bayan. matatanda ang sinabi noon ni First Lady Liza na bad shot na sa kanya si Sara. Nag-ugat yan sa umano'y pagtawa ng bise ng tawaging bangag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Pangulong Marcos. Bagamat hindi dadalo sa SONA ngayong taon si VP Sara, sinabi niyang okay naman ang relasyon nila ng Pangulo. Before ako nag-resign, meron kaming isang meeting kung saan inimbita ako ni President Marcos na sumali, tumulong sa administration para sa mga senator candidates. At sabi ko sa kanya, sabi ko hindi muna ako sasali sa midterm elections. Pati nga raw ang ama niyang si Pangulong Rodrigo Duterte, hinindian niya nang imbitahan siyang mangampanya para sa mga kandidato ng PDP. By chance, nakita kami ni former President Duterte. Inimbita din niya ako na mangampanya, tumulong, sumuporta para sa mga candidates ng PDP. So sinabi ko din sa kanya na hindi muna ako sasali sa midterm elections. Paliwanag ni VP Sara, kailangan daw niya munang pag-isipan kung ano ang magiging direksyon niya sa darating na eleksyon. Hindi na rin daw siya tatanggap ng anumang posisyon sa gabinete. Pero ang klaro, nakatakda raw siyang magkaroon ng heart-to-heart meeting kasama ang PDP re-electionists na sina Senador Bato de la Rosa at Bongo pagkatapos ng SONA. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, Mag-face to face, heart to heart. Yan. Mga kapatid. Parang ano eh, no? Yan. Yan lang ang sasabihin ko. Ano? Ha? Yan. Tanggihan mo na. Bakit, Sara? Gusto mo pa bang magpapagamit ka kay Bangag? Ha? Alam mo na yan, na ginagamit ka. Buti ngayon, marunong ka nang tumanggi. Ang kapal ng mukha ng Marcos, ano? May guts ka pang Marcos Jr. na, na magpapatulong kay Sara pagpapakampanya ng mga senators mo. Ang kapal ng mukha mo. Ha? Pagkatapos na nagbingi-bingian ka, nagduling-dulingan ka, ha? Nagbulag-bulagan ka, kung ano ang ginagawa ni Tambaluslos kay Sara Duterte, na pinagtulungan siya dyan sa Congress, isa na yung pagtanggal ng confidential sa kanya, pero ikaw, nagbulag-bulaga, nagbingi-bingian, tapos ngayon may guts ka pang maghingi ng tulong na ikampanya yung mga senatorial mo. Ang kapal ng mukha mo, Marcos. Hindi ka nga marunong magdipinsa kay Sara Duterte na pinagtulungan siya. Gustong ipa-impeach at tinanggalan ng budget. May salita ka ba? Pinuprotektahan mo ba si Sara? Sobra talagang kakapalan mo, Marcos Jr. Hindi ka na nahihiya talaga sa sarili mo. Buti na lang si Sara kasi maayos pa rin magsalita sa iyo kahit na medyo alam niya ang katotohanan na nagbingi-bingian ka. At sisiguraduhin namin, yan ang tandaan mo, Marcos Jr., na lahat ng mga sip-sip sa himod puwit mo, yung mga senatorial line mo dyan sa administrasyon mo, sisiguraduhin namin, ipapasok namin yan lahat sa inodoro. Zero both yan. Okay?
At nagtataka ako dito kay Francis Tolentino. Ikaw, Francis Tolentino, sip-sip ka rin, traidor ka rin, noon dumidikit ka kay PRRD. Ngayon, bumalik ka nandyan ka na naman sa Marcos, Kapal ng mukha mo rin. Huwag niyong iboto yang si Francis Tolentino. Yan mo makikita na wala talagang loyalty. Walang loyalty sa pagkakaibigan. Taga Davao yan si Francis Tolentino, di ba? Tapos ngayon, nasa linya na siya ng Marcos. Huwag niyong iboto yan. Traidor. Walang loyalty. Hindi, makikita niyo dyan na yung mga nila, pasok nila sa gobyerno, pansarili lang nilang interest. Diyan mo makikita, hindi talaga sila na para sa bayan, kundi pansarili nila lang na kung saan yung malakas. Katulad ngayon kay Marcos, maraming mga himod-puwit, lahat nagkampihan kay Bangag, so doon muna sila. So ano yan, di ba yan pansariling interest mo lang, Francis Tolentino? Pero kung para ka talaga sa bayan, tatayo ka ng para sa bayan ang panindigan mo, hindi para sa kaninong leader na kung sino yung maraming himod-puwit. Yan ang tandaan mo. Ngayon, ayaw daw ni Sara Duterte sumasali sa midterm election muna ngayon next year 2025. Pero ang sigurado ay sabi niya, makipag face-to-face siya ng meeting kay Senator Bato at kay Bungo. So may mga balak yan. Yung sabihin na tinanggihan daw din niya si PRRD sa pagtulong sa PDP, hindi ako maniniwala dyan. Siyempre, anak, tutulong yan. Iba ang anak. Salita lang ni Sara yun. Dahil ayaw na siguro ni Sara na takutin ang administrasyong Bangag. Dahil nga sa sinasabi niya nga na I'm appointed myself as a designated survivor, marami nang naprapraning. Lalo na si Tambaluslos na praning na sa designated survivor na salita ni Sara Duterte. Tingnan mo ngayon, ilang 20,000 na pulis yun i-assign sa SUNA. Bakit? Natatakot ba kayo? Na may mangyayari kay Bangag sa SUNA? Kapal ng mukha ninyo. Takot pala kayo, natatakot kayo na matanggal si Bangag sa posisyon niya bilang presidente. Dahil mawawalan lahat ang kaligayahan na ninyo pag matanggal yung Bangag na yan. Mawawala na ang kaligayahan ninyo, mga himod-puwit. Kaya takot kayo. Kasi ngayon, free kayo. Under Marcos administration, ang laki-laki ng freedom ninyo, di ba? Kasi wala ngang political will. Wala ngang pakialam si Marcos kung anong ginagawa ninyo. Hala, nakaw dito, nakaw doon, corrupt dito, corrupt doon. Wala siyang pagpupuna, wala siyang pakialam. Basta rin, ang din nasa utak ng Marcos, magpapakasaya sila. Masaya na sila kasi sila na ang nakaupo sa Malacanang. Yun. Kaya ikaw, Sara, mag-isip-isip ka na. Huwag ka nang magpapagamit sa bagay. Narinig ko na kay Sara, sinasabi na walang Marcos na talaga. Wala na talaga siyang anuhan ng mga Marcos. At least, lesson learn ka rin. Na-learn ka rin sa lesson mo. Yun. Ang personal pala nila, narinig ko na yan kay Maharlika, na yung personal pala nilang usapan ni Marcos Jr. noon, kaya siya pumayag na magiging Vice President ni Marcos Jr. According to Maharlika. Kasi ang nanliligaw talaga kay BP Sara, si Amy Marcos. Ang usapan daw ay ganito. Tatakbo si Bangag ng presidente, pero si Amy Marcos ang nasa kabila ni Marcos na magiging advisor, magtuturo kung ano ang gagawin. Yun daw ang usapan nila. Kaya pumayag si Sara. Kunyari, gagamitin nila si Marcos Jr. ang presidente, pero para lang siyang pawn. Parang tuta. Si Amy ang magpapatakbo
Yun daw ang sikretong usapan nila noon, according kay Maharlika yan. Pero naisahan sila ni Butod, Lisa Marcos. Siyempre, asawa, di naghari-harian, naisahan si Amy. Kasi nga, hindi naman maayos yung, relationship ni Amy Marcos at si Lisa Marcos. Hindi naman magkaano yan. Kasi sabi pa nga ni Amy Marcos, si Lisa, insecure daw yan sa kanya. Kaya yung Lisa Butod na yan, laging galit kay Amy. Kaya ngayon, ang usapan nila noon, naisahan sila lahat ni Butod. Sabi pa ni Maharlika, Butod, magnanakaw, mafia, sindikato daw si Lisa Marcos. Naisahan si Amy. Alangan ba naman hindi kayo maisahan? Kahit ano pang usapan ninyo. Maisahan talaga kayo kasi si Lisa Marcos yung asawa. Hindi mo ba iniisip yan, Amy? Na yung kapatid mong bangag, alam mo yan na sumusuyop ng pulburon yung kapatid mo noon pa, pinapatakbo mo pa rin, sabi ni Maharlika yan. Ikaw rin ang may kasalanan sa taong bayan. Alam mo na bangag yung kapatid mo, pero pinapatakbo mo dahil yung usapan ninyo na beside ikaw pala yung may interest. Kaya nabudol nyo si Sara Duterte, according sa sabi ni Maharlika, pumayag si Sarang tumakbo bilang vice ni Bangag. Pero sa huli, nganga kayong dalawa. Si Lisa Marcos Butod ang nananalo. Ang mafia ang nananalo na nagpapatakbo ng Pilipinas ngayon. Ano yan? Di puro kayo mga aywan. Kaya yan, Sara, panindigan mo na yan na no more Marcos talaga. Kundi, tatawagin na talaga kitang tanga kapag magpapaluko ka pa sa mga Marcos, lalo na dyan kay Amy. Kasi yang si Amy, magaling yan. Galing magpapapasok yan, parang artista. Galing magdrama. Kaya wag na wag ka nang magpapabudol kay Amy Marcos, Sara Duterte. Kundi isang tanga ka na talaga kung gagawin mo pa yan. Yan, sabi niya, personal. Yun ang personal, sinabi ni Maharlika yun. Iba, may usapan pala sila noon, kaya pumayag siyang maging VP ni Marcos. Kasi yung usapan nga, si Marcos, uupong presidente na parang tuta lang. Si Amy Marcos ang magpapatakbo. Yun. Kaya Sara, panindigan mo yan, salita mo na no more Marcos, Wag na wag ka nang magpapabudol, Stick dyan ka na sa ama mo. Mga Duterte ang tutulungan mo na para mananalo kayong lahat, kayong tatlo. Yung papa mo at kapatid.